Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka, na sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at narinig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi niyo alam kung saan nagagaling at kung saan naparoon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel at hindi nyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi nyo pinaniniwalaan ang sinasabi tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano nyo paniniwalaan kung paano nyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano tinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas kapag sinasabing simbahan, church, sinasabi agad natin na either dalawa lang ang ibig sabihin yan. Una, yung simbahang bato, structure, gusali. Ikalawa, yung simbahang tayo, tao. And then sinasabi natin, para i-distinguish ang isa sa isa, dapat kapag sinusulat natin ang simbahan referring to simbahang tao, dapat capital letter S yan or capital letter C kung church. While yung simbahang bato, kung yun ay tutukoy natin, dapat small letter C lang yan, small letter S lang yan. Maganda yung definition at yung distinction na yan. But as regards simbahang tao, is a capital letter C or S. Sa palagay ko, kulang kung yun lamang ang magiging definition natin. Tao, tayo. Sapagkat ayon sa ating unang pagbasa, ang simbahan na tumutukoy sa tao ay hindi lamang basta kalipunan or gathering ng mga tao. May dapat na angking karakter ito. Maliwanag po yun na sinasabi dito sa ating unang pagbasa kung paano i-describe ang mga unang Kristiyano. Sabi dito, nagkakaisa sila ng damdamin at isipan. Kaya kahit yung ari-arian nila, hindi nila itinuturing na sa kanila, kundi para sa lahat. Sa gayon, walang nagdarahop sa kanila. Yun po ang totoong simbahan. Simbahang hindi lamang binubuo ng mga tao, kundi simbahang binubuo ng mga taong binubuklod ni Kristo. Pag sinabing binubuklod, again, hindi lamang ito yung tinitipo ni Kristo, Hindi lamang ito yung ginagazer ni Kristo, kundi simbahang pinagkakaisa ni Kristo. Pinag-unite ni Kristo. Not just physically, but spiritually. Hindi lang panlabas, kundi sa diwa, sa katuturan, sa identity. Minsan natutuwa tayo kapag ang simbahan ay punong-puno ng mga tao. Kasi nakikita mo doon daw kung gaano kasigla ang simbahan. Not necessarily. Sapagkat kung kahit na milyon-milyon pa ang gathered na mga Kristiyano, Katoliko dyan, pero kung wala namang pagkakaisa at pagmamahalan yung mga yan, hindi simbahan yan. On the other hand, kahit konti lang, katulad ng mga unang Kristiyano dati, pero nagmamahalan, nagmamalasakitan, mayroon mang di pagkakaunawaan, nare-resolve agad sapagkat may kapangbabaan, walang pataasan, walang yabangan, yun ang totoong simbahan. Kaya nga po ang simbahan ay katawan ni Kristo diba? So this church must be animated, motivated, and inspired by Christ. Siya ang ulo. Ikaw ba gusto mo na hindi nagkakaisa ang mga iba't ibang parte ng katawan mo? Na walang pakialam yung bibig mo sa kamay mo, yung paa mo, sa ulo mo? Anong klaseng buhay yon? Diba? Hindi ka makaka-function ng maganda. At gano'n ang simbahan na hindi talaga nagmamahal at nagmamalasakitan. Walang kwentang katawan, hindi nakatutuwa yan. Dito lamang po sa atin, sa bansang Pilipinas na ipinagayabang nating 80% ng mga Kristiyano, maraming mga Katoliko, paano natin ma-explain yung malaking agwat ng mahirap at mayaman, di ba?
At bakit inaasa na lamang natin sa iba, sa mayaman, sa mga politiko, sa gobyerno, sa simbahan, pagtulong sa mga nangailangan? Wala ba tayong maibibigay na tulong kahit papaano lang? Alam po ninyo, sa unang simbahan, sa mga unang Kristiyano, ang pagbibigay, pagkakaisa ay hindi tungkol sa mayaman, tumutulong sa mga mahirap. Hindi, lahat nagtutulungan. Sapagkat sabi nga po ng isang dokumento ng simbahan, walang sobrang yaman na walang pangangailangan at wala rin naman sobrang hirap na walang maibibigay. Kasi ang kanilang generosity ay hindi nagsisimula sa kamay, kundi nagsisimula sa puso. Pusong binago ni Kristo. Kaya pusong may malasakit sa kapwa-tao. Ngayon kung hindi ganito ang puso natin, bahagi nga kaya tayo ng simbahan ni Kristo? Baka simbahang bato lang at hindi simbahan na katawan talaga ni Kristo sapagkat hindi niya tayo nabago, sakim pa rin tayo. Wala tayong malasakit sa ating kapwa-tao. Huwag naman po sana. Kaya sa misang ito, ipagdasal po natin ang simbahan in general na magkaroon naman talaga ng pagkiling sa mga mahirap. Na i-priority talaga ang mga mahirap. Pagdasal natin ang bawat isa na magkaroon tayo ng malasakit sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga lubhang nangangailangan. Pagdasal natin na tayo tunay na maging bahagi ng katawan ni Kristo. So much so na siya na ang kumikilos sa ating pagkatao. Kasi kung si Kristo ay talagang kumikilos sa ating pagkatao, imposible na hindi tayo maawa sa ating kapwa-tao. Kaya nga po, kung wala na tayong awang nararamdaman para sa iba, kabahan na po tayo. Kasi po pwedeng ibig sabihin nun, hindi tayo bahagi ng katawan ng Panginoon. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ngayon, lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang sabi. Kumikit tayo. Panginoon, tulungan mo akong maging tunay na katawan mo sa mundong ito. Maging buhay ka nawa sa buhay ko. Kung kinakailangang mamatay ako sa pagiging makasarili ko, masungit, sa pag-aalala ko, sa reservation ko, paano na ako, baka maubusan ako, kailangan mag-ipon ako. Kung kinakailangan mamatay ako, sa kontrol na meron ako, tulungan mo ako kasi gusto ko maging totoong parte ng simbahan mo. Kalugod-lugod sa iyo. Hallelujah! Purihin mo, Diyos. Hallelujah! Pasalamatan sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo.
higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos makadala. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Na para nang sa una, ngayon magpakailanman, magpa sa walahan ka. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.